Magandang gabi kapatid, kaibigan. Narito po akong muli ang inyong kaibigan, si Brother Albert, na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na The Truth About Salvation and Its Permanence Forever, or sa Tagalog, ang katotohanan patungkol sa kaligtasan at ang pananatili nito magpakailanman. Kapatid, kaibigan, yan ang aking paksang tatalakayin sa gabing ito patungkol sa may kinalaman sa kaligtasan, kung paanong ito'y mapanghahawakan mo at ito'y mananatili sa iyo magpakailanman. Ayon sa kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito. Kaya kapatid, kaibigan, pumanatag ka at huwag mong hayaan guluhin ka ng iyong kaisipan para magkaroon ka ng alinlangan na kung ito ba'y mawawala pa o hindi na. Mga kapatid, kaibigan, sa aking pagpapatuloy sa pagtalakay sa paksang ito, ako ay magbibigay ng proof or pruweba para maging gabay natin at mapanghawakan natin tungkol sa kung ano ba ang sinasabi ng Biblia sa kaligtasang ibinigay na sa iyo at sa lahat ng mananampalataya at makikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Narito ang mga sumusunod na pruweba. Ikaw ay mayroong tinanggap na walang hanggang buhay. Hindi ito pansamantala o panandalian. Ang walang hanggang buhay ay isang persona at ang pangalan niya ay Jesus. Kung si Jesus ay nasa iyo, anong mayroon ka? You have received eternal life, not a temporary or provisional one. Eternal life is a person and his name is Jesus. If Jesus is in you, what do you have? Kapatid, kaibigan at kapwa ko mananampalataya, ang ating buhay ay direktang nakaugnay sa buhay ni Jesus magpakailanman. Brothers, friends, and my fellow believers, our life is directly tied to the life of Jesus because Jesus lived forever. We live forever also. Ang batayan po niyan ay mababasa natin sa Hebreo chapter 7 verse 25. Dahil dito naman siya ay nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos. Sa pamamagitan niya, palibhasa'y nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Yan pong kanila, kapatid kaibigan, ay kasama po tayo diyan. Kapatid kaibigan, dati tayo'y mga patay dahil sa kasalanan. Yan po ang sabi sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 1. Atin pong basahin, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Pero nung tayo'y sumampalataya sa Kanya ay nakasama niya na tayo sa resurrection ni Kristo. Kapatid kaibigan, yan ang sabi sa John chapter 11 verse 25 and 26. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though we were dead, yet shall he live. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli
at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. And whosoever liveth, believe in me, shall never die. Believest thou this? At ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? Yan po ang sabi ng ating Panginoon. We are reborn. Ang katibayan po niyan ay mababasa sa Romans chapter 6 verse 6 up to 8. Na ganito po ang sinabi, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that indeed is freed from sin. Now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. Sa Tagalog po, na nalalaman natin ang ating datihang pagkatao ay kalakip niya napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayo wag na tayong maalipin panang kasalanan. Sapagkat ang nangamatay ay ligtas na sa kasalanan, datapwat kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya. So kapatid kaibigan, kung si Kristo po ay nabuhay at tayo ay nanampalataya sa Kanya, kalakip noon ay kasama tayo sa Kanyang pagkabuhay. Kalakip niya spiritually at hindi na tayo kailanman mamamatay. We are now spiritually alive and will remain alive forever. Yan po ang sabi. Sa Romans chapter 6 verse 6 and 8. Darako na po tayo sa pangalawang pruweba. We are sealed by the Holy Spirit and the birth is final. When a person is born again, they can no longer be unborn. Kapatid kaibigan, sakap at kapwa kumananampalataya, nung tayo'y naipanganak na muli sa Espiritu, nung tanggapin natin si Kristo sa ating mga buhay, ay kasabay nito ay natanggap natin ang banal na Espiritu na siyang naging tatak natin at palatandaan ng ating pagkatubos. Ang katibayan po niyan ay mababasa natin sa Ephesians chapter 4 verse 30. Na ganito ang sinabi, and grieve not Holy Spirit, for God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubo. Kaya ang mga Kristiyano po ay may tatak noong pong nangyaring na ang isang tao o mananampalataya tumanggap kay Kristo, kasabay po ng pagkakaloob ng banal na Espiritu bilang tatak ng katibayan ng pagkatubos. Kaya ang mga Kristiyano po ay silyado na po ng banal na Espiritu. At sinabi pa po sa Romans chapter 8 verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are children of God. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Dahil tayo po ay na-reborn o yung kung tinatawag na ipinanganak na muli sa Espiritu.
Yan po yung pangalawa. Tayo po ay silyado, pruweba na tayo ay silyado ng Espiritu, ng banal na Espiritu. Pangatlo pong pruweba, we are forgiven once and for all. Mga kapatid, kaibigan, ang sumusunod na mga talata ay nagpapatunay na tayo'y pinatawad ng minsan at magpakailanman. Ang mga talatang ito ay nasulat sa Hebreo chapter 9 verse 26 na ganito po ang sinabi, otherwise Christ will have had to suffer many times since the creation of the world, but he has appeared once for all at the culmination of the age to do away with sin by the sacrifice of himself. Sa kanya pong pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Minsan lang po nagsakripisyo para tayo ay mailayo o matubos sa kasalanan. Sa Hebreo 10, chapter 10 verse 10 ay ganito naman po ang sinabi, and by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Sa kalooban niyo tayo'y pinaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Kapatid, kaibigan, dahil pinatawad na tayo, kasabay nito ay ang paglimot sa ating mga kasalanan at ayaw na niyang alalahanin pa ang ating nagawang mga kasalanan. Yan po ang sinabi sa mga sumusunod na talata. He remember our sin no more. Yan po ang sabi, atin pong basahin ang mga batayang talata sa Hebreo chapter 10 verse 17. And their sin and iniquities will I remember no more. Yan po ang sabi ng Panginoon. Ang kanilang mga kasalanan, kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ang linaw po mga kapatid, kaibigan, na mismo na po ang ating Panginoon ang nagsabi. Ito pa po ang sabi, for I will be merciful to their unrighteousness, and their sin and their iniquities will I remember no more na naman po. Yan po ay natala sa Hebreo chapter 8 verse 12. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa Tagalog po sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ano po ang sabi sa Isaiah chapter 48 verse 25? Even I am he that blotted out thy transgression for my own sake and will not remember thy sin. Yan na naman po ang sinabi, kapatid, kaibigan. Ako nga ay siyang pumapawi ng inyong mga pagsalansang alang-alang sa akin, ay hindi ko na aalalahanin ang inyong mga kasalanan. Sabi po yan sa Isaiah chapter 43 verse 25. Sa Micah chapter 7 verse 19 ay sinabi naman po ang ganito, siya'y muling nagtataglay ng habag sa atin, kanyang yayapakan ang ating kasamaan at kanyang ihahagis ang lahat nilang kasamaan sa mga kalaliman ng dagat. Napakalinaw po, kapatid, kaibigan, na ihahagis ng Panginoon at ihahagis ng Panginoon ng kanilang kasalanan sa kalaliman ng dagat. Kapatid, kaibigan, ang pararilang kalaliman ng dagat ay sumisimbolo sa lubusan at hindi na mababawing pag-aalis ng kasalanan at madalas ding tinutukoy bilang dagat ng kapatawaran. The phrase depth of the sea symbolizes the total irrevocable removable of sin. It is often referred
to the sea of forgiveness. Yan po ang sabi, mga kapatid. Mga kapatid, kaibigan, napakalinaw po ng pagkasabi ng mga talatang ito. Ang hindi na pag-alala ng Diyos sa mga kasalanan natin, kung hindi na po alalahanin, ibig sabihin po lang noon ay nilimot na. Darako na po tayo sa pang-apat na pruweba, we are not under judgment. Opo mga kapatid, kaibigan, tama po ang narinig nyo. Ang mga tao po, ang mga Kristiyano pong na kay Kristo ay wala na po sa paghatol. There is no condemnation for those who are in Christ. Ano po ba ang sabi sa Romans chapter 8 verse 1? Iyan po ang talatang sumusuporta at magpapatotoo na ang mga Kristiyano ay wala na po sa ilalim ng paghatol. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo. Kapatid, kaibigan, ang sabi naman sa 2 Corinthians 5:21, for he that made him to be sin for us who know no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging kanyang katuwiran sa Diyos. Kapatid, kaibigan, when Jesus died and rose again, He paid the wages, the penalty of the sin in full. Therefore, because He paid it all, there are no wages left for us to pay. Dahil nga po binayaran na, wala na pong natira, wala na po para sa atin ang naiwan para bayaran pa ang mga kasalanan. Ano po ang sabi sa Roma 6:23? For the wages of sin is that, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kapatid, kaibigan, tiyakin mo lang na nasa iyo si Kristo para maging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Dahil si Kristo lamang ang nagbibigay katuwiran sa atin sa harap ng Diyos Ama. Dahil kung sa atin lang, sino ba tayo sa harap ng Diyos? Ang Diyos ay banal at tayo'y makasalanan. Kapatid, kaibigan, nagiging matuwid lamang tayo sa harap ng Ama dahil kay Kristo na siyang nagbigay katuwiran sa atin sa harap ng Diyos. Kasabay nito ay hindi na rin tayo mapapailalim sa paghatol. Kapatid, kaibigan, maliwanag po ang sabi ng talata na tayo ay nagiging matuwid lamang sa harap ng Diyos. Ang tinitingnan po, kapatid, kaibigan at kapwa mananampalataya sa atin ng Diyos ay hindi tayo, kundi yung anak niyang tinanggap natin ang siyang nakikita ng Diyos sa atin, at sa gayoy nagiging matuwid tayo sa harap ng Diyos dahil kay Kristo na siyang matuwid, na siyang walang kasalanan ay ginawang makasalanan para sa ating katuwiran. Sa gayon, sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay nagiging matuwid sa harap ng Diyos na siyang nagbibigay katuwiran sa lahat ng taong tumanggap at sumampalataya kay Kristo. Darako na po tayo, kapatid, kaibigan, sa panglima. We are not the ones who hold the God. We are not the one who hold on to God. Rather, the Father and Son hold us. Kapatid, kaibigan, isa pa pong pruweba na ang tayo ay ang ating kaligtasan ay mananatili magpakailanman, sapagkat ang sabi po, we are not the one who holds
unto God, rather the Father and Son hold us. Kapatid kaibigan, tandaan mo at alalahanin mo, hindi tayo ang humahawak sa Diyos. Ang Ama at ang Anak ang may hawak sa atin, at walang mas makapangyarihan pa sa Ama at Anak na pwedeng humablot sa atin sa kamay ng makapangyarihang Diyos. Yan po mga kapatid kaibigan ay maliwanag na sinabi sa John chapter 10 verse 28 at 29 na ganito po ang sinasabi. Atin pong basahin. I give them eternal life. Sino po ang binigyan? Yun pong mga taong nanampalataya sa Kanya. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snap them out of my hands. Ang linaw po kapatid kaibigan. Wala daw pong makakaagaw sino man sa kanyang kamay. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snap them out of my Father's hands. Ang aking Ama ay mas dakila sa akin na nagbigay sa akin sa kanila. Walang makaaagaw sa kamay ng Ama. Walang makakaagaw sa kanila sa kamay ng Ama. Kapatid kaibigan, napakaliwanag po ng assurance na ibinibigay ng ating Panginoon na walang makakaagaw sino man sa atin sa kamay niya, at gayon man mas dakila ang Ama na nagbigay sa kanya, wala rin din daw makakaagaw nino man sa kamay ng ating Diyos Ama. Darako na po tayo sa pang-anim na pruweba. Remember, when God gives, it cannot be taken back. Oo kapatid, tama ang narinig mo. Kapag ang Diyos ang nagbigay, hindi na po niya ito binabawi. Kaibigan, ang Diyos ay hindi bigay-bawi. Ang kaligtasan ay isang regalo, libreng ibinigay sa iyo nung tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kapatid kaibigan, ayon sa sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, ito ay regalo. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Brothers and friends, here is even better. Our God is not a man that change his mind. Whatever he say, he will do. Ayon po yan sa aklat ng Numbers chapter 28. Verse 19, God is not human that should lie. Ang Diyos po ay hindi tao na nagsisinungaling. Ayon po yan sa Numbers 28 verse 19. Not a human being that he should change his mind. Hindi po siya tao na nagbabago ng isip. Does he speak and then not act? Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? Does he promise and not fulfill? Sinabi ba niya? Ipinangako ba niya at hindi niya tutuparin? Kapatid kaibigan, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? Sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Ano po sa palagay nyo kapatid kaibigan? Kung sinabi po niyang walang makakaagaw sa inyo sa aking kamay, sino man sa inyo sa aking kamay, gagawin po niya yun. Hindi po siya sinungaling, sinabi po niya yun eh. Hindi po siya pabago-bago ng isip. Kapatid kaibigan, ang Diyos ay hindi sinungaling na gaya ng tao. Hindi mo mapanghawakan ang salita, pabago-bago ang isip. Ang oo niya ngayon, bukas ay hindi na. Hindi po ganon ang ating
dakilang Diyos. Pag sinabi niya po gagawin niya, tutuparin niya po yun dahil siya hindi Diyos na sinungaling. Kapatid, kaibigan, yan po yung 6 na pruweba na ating tinalakay sa gabing ito. You have received eternal life, not a temporal or provisional one. We are sealed by the Holy Spirit. We are forgiven once and for all. We are not under judgment. We are not the ones who hold on to God, rather the Father and the Son hold us. At ang panghuli po at pang-6 na pruweba na aking ibinigay na magsisilbing gabay at mapanghahawakan natin na ang kaligtasang tinanggap mo ay mananatili sa iyo magpakailanman ay ang pang-6, remember when God's gift, it cannot taken back. Kapag ang Diyos po ang nagbigay, hindi na po niya yon binabawi. Sana kapatid at kapwa mananampalataya ay nakatulong sa iyo na malaman ang kaligtasan na mayroon ka ay mananatili sa iyo magpakailanman. Ayon po sa pruwebang ating napag-aralan mula sa salita ng Diyos. Yan po ang 6 na pruweba na mapanghahawakan natin bilang gabay sa ating buhay Kristiyano patungkol sa kaligtasang mayroon tayo at ito'y mananatili sa atin magpakailanman. Hanggang sa susunod na linggo sa kalooban ng Panginoon sa pagtalakay ng panibagong topic. Ingatan tayo ng ating makapangyarihang Diyos sa ating pansamantalang pagtulog sa gabing ito upang bigyang kapahingahan ang pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Maraming salamat. Magandang gabi.